Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa ating munting channel. Sa bidyong ito ay may ituturo ako sa inyong isang mabisang kaparaanan. Gamit po ang isang basong tubig upang lagi kang hahanapin ng iyong minamahal. Pero bago natin ipagpatuloy ay inaanyayahan ko muna ang mga first time pang napadaan sa ating channel. Subscribe na po at pindutin ang inyong notification bell. Mga kapatid, sa bidyong ito ay tuturuan ko kayo ng isang mabisang kaparaanan upang ikaw ay laging hahanapin ng iyong minamahal. Ito po ay magandang gawin kung ang inyong minamahal ay nasa malayo. Upang masigurado mo na ikaw lamang ang kanyang laging iisipin at hahanapin, ay gawin lamang ang kaparaanan. Ito po ay isang beses lang po nating gagawin. At ito po ay ating itataon sa una o huling Biyernes ng buwan. Yan lamang po ang tanging araw na inyong gagawin ang kaparaanan na ito. Napakamabisa po ito sa mga long distance relationship. At magagamit din po sa mga nagsasama o nasa iisang lugar lamang po. Ito po ang inyong gagamitin o kailangan ninyong ihanda upang may sagawa ang kaparaanan na ito. Una po, dapat maghanda kayo ng papel at ballpen. Maghanda din po kayo ng 3 kutsarang asukal, 1 basong tubig, at dapat ang baso na inyong gagamitin dito ay babasagin. Kailangan nyo din po ng 1 pirasong bawang, 3 dahon ng laurel, at ballpen na kulay pula o kulay blue. Kailangan din po natin ng pulang kandila o puti. Kung ano po ang available sa inyo, yan po ang inyong gamitin. Pula o puti lamang po ang ating gagamitin dito. Pakatandaan po na ito po ay gagawin ninyo sa una o huling Biyernes ng buwan. At mas maganda po kung ito'y gagawin ninyo sa gabi sa kahit na anong oras. Ito ang ating unang gagawin. Una po ay isulat po sa papel gamit ang pula o blue na ballpen ang kumpletong pangalan ng taong iyong minamahal. Sunod po na inyong gagawin ay kunin ang 3 dahon ng laurel. Ilagay po ito o takpan po ang kanyang pangalan gamit ang 3 dahon ng laurel, at dapat ang dahon ng laurel ay nakaharap po sa inyong pangalan. Pagtapos na po kayo, ay tupiin po ito ng patriangle. Kapag tapos na po ninyong itupi ng patriangle, ay balatan po ang inyong bawang at ihulog po ito sa tubig sa baso. Pagtapos na po ay kunin ang papel na inyong tinupi. Ilagay po ito sa baso na mayroong tubig. Pagtapos na po kayo ay lagyan po ng 3 kutsarang asukal. Hayaan lang po ito at huwag po ninyong haluin. Pagkatapos po ay sindihan ang inyong kandila. Patakan po ang tubig na inyong ginawa o ang tubig sa baso ng 13 patak. Pagtapos na po kayo ay patayin na po ang kandila at itago po ito. Ilapit po ang inyong bibig doon sa 1 basong tubig at banggitin po ang mga salitang ito ng 3 ulit. Ikaw, sabihin ang kanyang pangalan. Lagi mo akong iisipin at hahanapin. Banggitin po ang mga katagang ito ng 3 ulit. Kasama na po ang kanyang pangalan, at pagkatapos ay hipan ang inyong tubig na nasa baso. At kapag tapos na po kayo, ay itago po ito sa lugar na ikaw lang ang nakakaalam
at nakakakita. Dapat po ay hindi ito masisinagan ng araw o hindi po ito makikita ng liwanag. Ilagay po ito sa mga lugar na madilim tulad po ng lagayan ng damit o nasa sa inyo na po kung saan ninyo ito ilalagay. Basta't ilagay po ito sa madilim na lugar. Hintayin po ang 13 araw at pagkatapos ay ipaagos ito sa ilog o di kaya ay tapon po sa dagat. Kung malayo po kayo sa mga lugar na aking binanggit, ay i-flush na lang po ito sa CR. Dapat po buo ang inyong paniniwala na magkakabisa ito at magkakatotoo. Nang sa ganoon po ay lubusan ninyong makuha ang bisa nito at dapat walang makakaalam nito. Sana po ay makatulong sa inyo ito mga kapatid. Gamitin lagi para sa kabutihan. Hanggang dito na lamang po ang aking video. God bless po sa lahat.